Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video po natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan po natin itong nangyayari po ngayon sa Kamara. Kung nyo pong matatandaan, di ba, sinusuportahan po ng speaker po yung Makabayan Black. Dahil nga pinagtanggol nila doon kay Pangulong Duterte na sinasabi tinatakot daw ni Pangulong Duterte ito si Franz Castro at ang yung Makabayan Black, di ba? Ito nakakatawa ngayon. Bumabanat ngayon si Franz Castro sa mga taga-unit team, di ba? Na keso andown, nagkakawatak-watak daw yung unit team. So, ganyan makikita nyo kung ano bang klaseng karakter meron tong makakaliwang kongresista po na nasa Kamara ngayon. So, bago po simulan yung topic na to, baka pwedeng pa-subscribe at pa-like na rin po kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na to. Konting lambing naman po, wala naman pong bayad yan. Konting mapindot naman po. So, tuloy po natin itong topic di Banat Bay na pagkatapos nga daw ipagtanggol ng Kamara si Franz Castro, biglang bumanat ng uppercut. Sunod ng pagkakatanggal kay Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo bilang Deputy Speaker ng Kamara, may lamat na ang unity. Itinanggi naman yan ng ilan sa mayorya. Nakatutok si Jonathan Andal. Tingin natin yung unit team ay meron ng lamat. Yan ang puna ng minorya kasunod ng pagtanggal. Tingnan mo. Oh. Biglang kabig kagad. Kasi nga, yung mga yan, yung babaeng to, traitor ito eh. Yan ang katangian ng grupo nila, mga traitor yan eh. Hindi, di ba? Yan ang talagang totoo. Etong grupo na ito ang pinaka-traidor sa lahat. Traidor ho ito sa taong bayan. Traidor ho ito sa inyo. Baka nakakalimutan mo, Mr. Congressman Sandro Marcos. Ito ang mga traidor sa lipunan. Salot sa lipunan. Tapos yan ang ipagtatanggol mo? Bira ka. Ayan! Wala pang isang linggo. Dinikdik na kayo. Wala nang unity. Tingnan nyo. Nauto kayo eh. Alam mo kaya, wala kayong kaya masasabi ko, kulang pa kayo dito sa kokote. Sa totoo lang, Romualdez, Sandro Marcos, kulang kayo sa kokote. Napaglaruan kayo nitong grupo. Alam mo, etong mga grupo na ito ang pinakasanay sa propaganda. Tandaan nyo, their group existed for 50 years because of propaganda. That's their main weapon, propaganda. Kaya sila nananatili at nandiyan sa loob ng Kongreso because of their propaganda. Mga propagandists ito mga ito. Huwag mong kakalimutan, Sandro Marcos at Romualdez. Tsaka hindi pa nila alam na, di ba, tulad yan, bumaliktad na agad ng ganyan. Hindi nila alam pwede gamitin lang pang blackmail yung, di ba, tinulungan sila. Itong sila Franz Castro, pinagtanggol. Hindi alam nila Romualdez at ni Sandro Marcos na yung pagtulong nila, pwedeng gamitin nila bilang pang blackmail sa kanila. Diba? Pwedeng sabihin nila na sinuhulang kami ni ganito, ni ganito, ni ganyan. Dahil nga sabi ni Banat Bay, magaling to sa propaganda. Diba? Mga pwede to maging, yung, alam nyo yung tumitira ng pailalim. Kasi pwede naman nilang sabihin na hindi naman namin hiningi yan kung saan nilang binigay. Ngayon, kahit mali yung discarding ginawa nila, pwede nilang baliktarin yun at lalabas na nanunuhol yung dalawa. So, hintayin ninyo, may mga lalabas pambanat yan. Propagandista ito. Mantakin nyo, nahulog kayo sa banga. Tungkol sa confidential funds, sinakyan nyo itong mga alin na ito, tapos eventually, nung nagkaaway-away kayo, anong sagot? Wala nang unit team. Ginaganon ng kayo. Hindi ba kayo na niyan? Hindi ba kayo na napakamot sa ulo niyan at tantangan naman namin? Nagpadala kami sa mga to. Kita nyo ngayon, tinatawanan kayo, wala na kayong unit team. Ayan, smile pa siya. Tingin natin yung unit team ay meron ng lamat.
Yan ang puna ng Oh. minorya kasunod ng pagtanggal ng mayorya ng Kamara. Sa madaling salita, akala nyo kayo lang ang nakapambudol, ha? Nabudol din kayo. Kung akala ninyo nabudol nyo lang ang mga 21 million, nabudol din kayo. Mambira kayo. Sa pag Tingnan din ninyo kung papalagan to ng ng mga unit team. Kasi ang hula ko, personal ko ring hula rito, hindi nila kaya makanti ngayon si Franz Castro. Dahil ito may alam na sa nangyayari sa Kamara. At pwedeng gamitin nila yon pang-blackmail dito kay Romualdez. Kaya hindi pipiyok tong mga to, tingnan nyo. pagiging Deputy Speakers ni na Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo at Davao City Representative Isidro Ungab. Ang dalawa kasi na parehong kaalyado ng mga Duterte, hindi pumirma sa resolusyong sumusuporta kay Speaker Martin Romualdez na pumalag kamakailan sa banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na bulok ang Kamara. Dahil dito dun sa mga posisyon, sa iba't ibang mga issue, lalong-lalo na itong confidential funds. Pero paniwala ng isang miyembro ng mayorya at kaalyado ni Arroyo at Duterte, solid pa rin ang unit team. Mukhang the status quo is robust, solid. Huwag kayo nagpapaniwala dito. Ito, balimbing to eh. Alam mo, itong tao na itong pinaka-sala sa lamig, sala sa init. Di ko alam kung ba't ganito to eh. Alam ko na. Hindi, pero alam ko actually. Hindi siya sabi sa inyo. Pero alam ko naman kung ba't sala sa init, sala sa lamig to eh. Alam naman ng mga taga-kamera yan eh. And vigorous. Wala namang tumawag sa akin para supportahan siya. Kahit sino. Wala akong naririnig na sa South Lounge, wala man na pag-uusapan tungkol doon. Wala ring nakikitang hatian ng alyansa sa Kamara ang majority leader. Wala raw kinalaman sa susunod na presidential elections ang mga nangyayari. So we're not thinking about 2028. It so happened that a person issued a statement in an interview which tries to malign the image, the character, the integrity of the House. As far as the House members are concerned, belonging to the unit team, we still have the unit team. Muli ring idiniin ni Arroyo na nasa abroad siya kaya hindi siya nakapirma sa resolusyon. Pero pagtitiyak niya, suportado pa rin niya ang liderato ni Romualdez. Hindi raw siya gumawa ng hakbang o sumuporta sa kahit anong hakbang para alisin si Romualdez at matagal na raw siyang walang planong mag-speaker. Sabi pa ni Arroyo, laging may intriga sa politika na madalas ay mababaw. Wala na raw magagawa ang dating Pangulo kung nakumbinsi ang speaker na mga anyay ng iintriga na hindi suportado ni Arroyo si Romualdez. Magkapartido sina Arroyo at Romualdez sa Lakas CMD na pinakadominanteng partido sa Kamara. Ito rin ang Feeling ko lang naman doon, pinoprotektahan lang ni Arroyo yung kanilang partido, hindi mismo si Romualdez. Di ba? Kasi sinasabi niya, buo pa rin naman yung suporta niya. Siyempre, ayaw niya masira yung, yung partido nila dahil gaya nga sinabi, ang Lakas CMD pa rin pinakadominante. Siyempre, once na nagkaroon ng lamat yan, pwedeng hindi na sila yung maging dominating parties dyan. Pwedeng lumipat na. Pero, kung titingnan nyo, dalawang partido pa rin na malakas dyan, yung PDP laban at saka itong kay Arroyo. Siyempre, mag-i-election na naman. So, kailangan nila ng mas malakas na partido. Kaya hindi niya pipitikin si Romualdez na pwedeng pagmulan ng paghina o pagkakaroon ng alingas-ngas na humihina na yung Lakas CMD. partidong dala ni Vice President Sara Duterte nang tumakbo noong eleksyon 2022. Bago ito nagbitiw dahil sa naunang demotion ni Arroyo sa Kamara nitong Mayo. Ang kapatid naman ng Pangulo at pinsan ng Speaker na si Senator Amy Marcos naglabas ng mensahe ng suporta kay dating Pangulong Duterte. Hindi raw siya mananahimik sa pagbastos umano sa taong pumayag na mailibing ang kanyang ama sa libingan ng mga bayani. Hoy, sabihan mo yung pamangkin mo! Pinsan lang, pinsan. Sabihan mo yung pamangkin mo! niya ang dating Baka Pangulo at si Marcos Vice yun. President Duterte. Sa totoo lang, natatawa ako dito kay Amy. Sa totoo lang, ha? She's trying to balance yung pangalang Marcos. Pero kahit anong gawin mo, mahirapan ka talaga, ate. Ang dami mong kalaban dyan. Oo, totoo. Hindi ako maganda siguro. Ito
to suggestion ko lang naman kay ate, ha? Kausapin mo masinsinan yung kapatid mo. Kasi alam mo, yung kapatid mo, ako, feeling ko merong may part sa kanya ng sincerity. Kasi, alam mo yun, ako nararamdaman ko, kung ano yung nararamdaman ni Pangulong Duterte, nararamdaman ko naman There's a sincerity sa kanya. Kaya lang, yung mga nasa paligid niya talaga uncontrollable. Sumama pa yung anak. Tapos sasabihin natin na parang ang pangit kontra ka. Hindi ako papayag na bumastos sa akin tatay, ganito. Sino ko ba bumastos sa... Sorry, hindi pala. Hindi siya papayag na yung nagpalibing sa kanyang tatay babastusin. Yun, di ba yun ang sinasabi niya? Sandali. Sino bang bumastos doon sa nagpalibing sa tatay ninyo? At saka kinundin na ba niya ng derechahan? Hindi, di ba? Naglabas lang na yung statement na gano'n, general. Hindi niya ni-specific kung sino yung sinasabing bumabastos dun sa nagpalibing sa tatay niya. So, lumalabas parang walang boto. Yung parang lang, statement lang, na sabihin lang na sinusuportahan niya. Sino ho ba? Yung isa hong yung isa hong yung kamag-anak. Pamangkit pa. Kaya wala akong believe Alam mo yun, kung kayo naniniwala kayo dun sa packaging ng ibang mga Marcos loyalists dyan na bumaligtad na si Amy ang savior, hindi ako naniniwala dun. Hindi ako naniniwala. Pasensya na, wag niyo ako isama sa another budol ninyo. Budol na naman yan Yung ang dating kunwari, sorry kayo, nabudol kayo ni Marcos, tapos gayon, pupunta naman kayo kay Senator Amy. Budol pa rin yan. Kung talagang matikas, malakas si Senator Amy, baguhin niya yung mga kasama niya, yung mga kapatid niya, pamangkin niya, ayusin niya. Hindi yung magsosulod lang yun, ako lang to, bahala kayo. Part na rin kasi ng packaging niya yan Kasi alam mo naman na may plano rin itong tumakbo sa higher position. So ngayon pa lang, pinapakita niya lang kunyari siguro na hindi siya nadidiktahan ng sino man. Meron siyang sariling paninindigan. Siyempre nga naman, kailangan mag-iba yung imahe niya dun sa mga kamag-anak niya nakapwesto ngayon. Tama ka, Diego Latico. Tama na mga Marcos, ibalik na mga Duterte. Wala talaga It's another, ewan ko, sana naman, pag nagpaloko pa kayo dyan kay Super Ate, wala na talagang pag-asa tong bayan na to. Ha? Para kayong mga taong pumusta sa bibe. Naloko na kayo nung una may kasaling bibe sa sabong. Tapos biglang, eto na naman, pupusta kayo sa bibe. Ewan ko ba sa inyo? Hindi na kayo nadala. Talagang talagang may sayad kayo.